Noong 1961 nawala si George Carroll sa kanyang tahanan sa Long Island at, ayon sa kanyang pamilya, hindi na siya muling makikita. Ito ay isang misteryo na pinagmumultuhan ang 4 na anak ni George, na lubos na umaasa na balang araw ay magkakaroon sila ng pagsasara. Ngunit sa paglipas ng mga dekada na walang palatandaan ng ama, ang pag-asa na iyon ay nagsimulang lumiit. Pagkatapos, halos 60 taon matapos mawala si George, ang kanyang bunsong anak na lalaki, si Mike, ay nakagawa ng isang nakagugulat na pagtuklas sa basement ng tahanan ng pamilya Carroll. Walang anumang bagay sa nakaraan ni George na magmumungkahi na siya ay maging focus ng isang dekada mahabang misteryo. Pagkatapos makipaglaban sa at makaligtas sa Korean War, nanirahan siya sa Lake Grove, Long Island. Doon, nakatira siya sa isang maliit na bahay sa isang suburban road na pinangalan ng Olive Street. Mukhang siya ang gumawa nito. Napalaki rin ni George ang kanyang pamilya. Sa kanyang asawang si Dorothy, nagkaroon siya ng 4 na anak, sina Patricia, Jean, Stephen, at Mike. At ang mga batang Carroll ay lahat ay medyo maliit noong 1961. Ang panganay, si Patricia, ay 9 na taong gulang, habang ang bunso, si Mike, ay wala pang 1 taong gulang. Sila ay mga sanggol pa lamang, talaga't napakabata para sa pagbabagong nagbibigay buhay sa lalong madaling panahon na tatama sa kanila. Sa maraming paraan, ang 1961 ay isang taon na dapat tandaan. Si Pangulong John F. Kennedy ay pinasinayaan bilang ika-35 na Pangulo ng Estados Unidos noong Enero. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, noong Abril, ang Soviet cosmonaut na si Yuri Gagarin ang naging unang tao na naglakbay sa kalawakan. Ito ay isang panahon ng kasaganaan sa US ngunit hindi lahat ay nagsasaya. Noong 1961, tila nawala si George sa tahanan ng kanyang pamilya, hindi na muling bumalik. At ang lahat na iniwan ng lalaki sa kanyang gising ay isang bakas ng mga tanong na hindi nasasagot. Nakipagrelasyon ba siya at tumakbo sa ibang babae? Pagod na ba siya sa kanyang kaaya-ayang domestic life? O may mas masasamang bagay sa paglalaro? Matapos mawala si George, maliwanag na sinabi ni Dorothy sa kanilang mga anak na ang kanilang ama ay umalis ng bahay upang bumili ng sigarilyo isang gabi at hindi na umuwi. Pero misteryoso, nakalimutan niyang kunin ang kanyang wallet. At ang anak na lalaki na si Mike na 8 buwan pa lamang noong nawala ang kanyang ama ay hindi kailanman bumili ng paliwanag na ito. Ngunit habang hinahabol nila ang kanilang ina sa mga tanong, si Mike at ang kanyang mga kapatid ay hindi nakasagot sa mga sagot mula kay Dorothy. Inihayag ang pag-aatubili ng kanyang ina na pag-usapan ang tungkol sa nawawalang ama. Ipinaliwanag ni Mike sa New York Post, "Lagi akong sinasabihan, huwag kang magtanong." Kaya, hindi na ako nagtanong. Ang ilang bagay ay sinadya lamang na itago. Pansamantala, kumalat ang mga alingaw-ngaw sa mga Carroll. May ilang kamag-anak umano na naniniwala na si George ay tumakas sa kanyang pamilya at naglakbay sa Korea. Pagkatapos ay isang mas masasamang kwento ang tila nagmungkahi na si George ay patay at inilibing sa ilalim ng basement ng pamilya. Ito ay itinayo sa oras ng kanyang pagkawala, kaya ang timeline ay akma ngunit tila hindi malamang. Kahit na estranghero, sa kalaunan ay di umano na walang nagsampa ng ulat ng nawawalang tao pagkatapos ng pag-alis ni George. Nangangahulugan iyon na walang mga pulis na naghahanap sa kanya. At sa mga sumunod na taon, dahan-daang nagsimulang lumipat ang kanyang pamilya sa kabila ng maraming hindi nasagot na mga tanong tungkol sa kinaroroonan ni George.
Pagkatapos, hindi nagtagal matapos mawala si George, isang lalaking tinatawag na Richard Darres ang lumipat sa tahanan ng pamilya Carroll. Siya ang naging pangalawang asawa ni Dorothy, at malugod na tatanggapin ng mag-asawa ang isang sanggol na lalaki. Ngunit ito ay hindi isang masayang pagtatapos para sa ina ng 5 anak, dahil ang kanyang kasal kay Richard ay tuluyang masira. Ito ay isa pang kaguluhan para sa mga batang Carroll. Nag-file si Dorothy ng diborsyo kay Richard noong 1983. Maliwanag na pinaghihinalaan niya na siya ay nagtaksil sa kanya, at sa isang punto noong huling bahagi ng 1970 siniling niya sa kanya na ipack ang kanyang mga bag. Ang isa pang figure ng ama ay naglalaho sa buhay ng mga batang Carroll bagaman, sa pagkakataong ito, nagawa nilang makipag-ugnayan sa kanya. Matapos ang kanyang diborsyo kay Dorothy, lumipat daw si Richard sa Nuevo Laredo sa Mexico. Nag-asawa rin siya. Gayunpaman, nakakuha ang Fox News ng mga record ng korte na sinasabing nagbubunyag na ang babaeng ito ay humiling ng pansamantalang utos ng proteksyon laban kay Richard noong 2000 bago ang kanilang paghihiwalay. May mas masama bang nangyari sa kasal ni Dorothy? At may kinalaman ba siya sa pagkawala ni George? Sa paglipas ng mga taon, gayunpaman, tila pinanatili ni Dorothy ang kanyang teorya na inabandonan ni George ang mga bata. Kaya naman, tumigil sila saglit sa pagtatanong. Talagang walang masyadong pinag-uusapan tungkol dito, sinabi ng kanyang anak na si Steven sa WABC noong 2018. Ngunit naging mausisa kami bilang matatanda kung saan siya maaaring naroroon. At hindi nagtagal, nagsimula na ang pamamaril. Sa huli ay namatay si Dorothy noong 1998, ngunit binili ni Mike ang tahanan ng pamilya Carroll sa Olive Street bago siya namatay. Siya ay nanirahan doon sa loob ng halos 2 dekada, sa katunayan, bago niya sinimulang isaalang-alang ang mga lumang alingaw-ngaw ng pamilya. Talaga kayang mailibing ang kanyang ama sa ibaba ng kanyang bahay. Mayroon lamang isang paraan upang malaman. Speaking of the rumors regarding his dad's final resting place, Mike told WABC, hindi lang ito dumating sa isang gabi. Ito ay isang bagay na pinag-uusapan sa loob ng maraming taon. Nagdagdag din siya ng higit pang detalye tungkol sa teorya, na nagsasabing, ito ay isang bagay habang lumaki kami. Alam mo, nakarinig kami ng maraming kwento. At dahil walang ibang mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng kanyang ama, pinag-isipan ni Mike ang kahit na ang pinakakamanghamanghang mga teorya. Kaya, nagpasya si Mike na maghanap siya ng ilang mga sagot sa pamamagitan ng paghuhukay sa basement. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang trabaho, gayunpaman, napilitan siyang iwanan ang kanyang mga plano. I was actually digging in the wrong spot, sabi ni Mike sa News 12. Dumating ako sa puntong naging delikado ito dahil natatakot akong mahuhulog ang bahay ko. Kaya tumigil ako sa paghuhukay. Gayunpaman, hindi sumuko si Mike at ang kanyang pamilya sa paghahanap ng katotohanan, at kalaunan ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap sa bali-balitang labi ni George. Sa pagkakataong ito, gumamit sila ng hanay ng mga eksperto upang tulungan silang mahanap ang anumang mga pahiwatig. At sa lahat ng oras, ginawa ni Mike ang hirap sa kanyang sarili, maingat na binubuhat ang mabigat na konkretong basement na sahig ng paisa-isa. Kabilang sa mga eksperto na inarkila ni Mike ay isang taong nagtrabaho sa ground penetrating radar. Gumagamit ito ng electromagnetic radiation, na nag-scan sa ibaba ng lupa upang bumuo ng isang larawan ng kung ano ang nasa ibaba. At kapag ginamit sa basement ng mga Carroll,
nakita ng kagamitan ng isang misteryosong masa 6 na talampakan sa ilalim ng konkretong sahig. Baka ito talaga ang nawawalang tatay. O ito ba ay isang pulang herring? Kasunod ng payo ng isa sa kanyang mga kapatid na babae, humingi din ng tulong si Mike sa isang psychic. At habang, bilang isang profesional na respiratory therapist, si Mike ay tiyak na isang tagapagtaguyod ng agham, handa siyang marinig ang clairvoyant. Mayroon, syempre, premonitions, gut feelings, mga bagay na tulad niyan, inamin niya sa New York Post. Sa pagsasalita sa News 12, inihayag din ni Mike na nakakita siya ng mga espiritu sa kanyang tahanan noong bata pa siya. Ang aking kaibigan ay nagmula sa Georgia, at sinabi niya, "Mike, lumabas ako sa iyong banyo, at nakita ko ang isang lalaki na nakatayo doon, tulad ng, alam mo, isang anino ng isang lalaki, na nakatayo at naglalakad sa hagdanan, siya." Gayunpaman, pinatibay ang kanyang katayuan bilang isang may pag-aalinlangan, nagtapos si Mike, ngunit wala iyon dito o doon. Ipinaliwanag kung ano ang nangyari sa panahon ng paranormal na pagsisiyasat. Sinabi ni Mike sa New York Post, "May isang lalaki na pumunta sa aking basement. At pumunta siya sa tamang lugar at sinabing, narito ang enerhiya, sa puntong ito." Bagaman, sa kasamaang palad ay na-stroke si Mike. Sa halip, ang kanyang mga anak na nasa hustong gulang, sina Christopher at Michael Jr., ang pumalit sa paghahanap. At noong huling bahagi ng 2018 sinabi ni Mike sa News 12 ng eksakto kung paano nasangkot ang kanyang mga anak sa misyon. Sinabi sa aking mga anak, "Guys, pumunta ka dito at tulungan mo ako. Pinapanood mo akong gawin ito, pumasok ka doon," paliwanag niya. Sa tingin ko nakaramdam sila ng sama ng loob para sa akin dahil alam nilang mahalaga ito sa akin. Pagkatapos, habang ang mga anak ni Mike ay tila naguhukay sa lugar na pinili ng psychic, sa wakas ay nakagawa sila ng isang pambihirang tagumpay. Doon, ilang talampakan sa ilalim ng lupa, natagpuan ni Christopher at Michael Jr., ang isang bagay na pinaniniwalaan nilang interesado. At inalerto nila ang kanilang ama, na nagmamadaling bumaba sa basement mula sa itaas. Kalaunan ay sinabi ni Mike sa News 12, "Hindi madali para sa akin ang bumangon at bumaba ng hagdan." Ngunit sa kabila ng kanyang limitadong kadaliang kumilos, sabik siyang tumingin ng malapitan. "Nakapasok talaga ako sa butas na hinuhukay nila," he revealed. At sa mas malapit na pagsisiyasat, si Mike ay nakagawa ng isang nakagigimbal na realisasyon. Ang nakita niya ay maaaring ang mga labi ng isang tao. Nang maglaon, inilarawan ni Mike sa New York Post ang malungkot na paningin ng mga buto. "They were twisted in a knot, weird-looking," paliwanag niya. "It was down and twisted, not totally exposed, either." Tiniyak ni Mike na ang kanyang mga kapatid ang unang nakaalam tungkol sa malagim na pagtuklas. At ang araw pagkatapos na, nagkataon, ay Halloween, ipinaalam nila sa pulisya. Hindi agad makumpirma ng Suffolk County Police Department ang pinagmulan ng mga buto, bagamat sinabi nga nila na mukhang tao ang mga ito. Ngunit kakailanganin ng mga pulis na magsagawa ng pagsusuri sa DNA at potensyal na pag-aralan ang mga record ng ngipin bago nila matukoy kung sino o kung ano ang mga buto. Baka kay George sila. Kahit walang ganoong kumpirmasyon, kumbinsido si Mike na ang mga labi ay ang mga labi ng kanyang ama. "Ito ang magiging tatay ko," kumpiyansa niyang sinabi sa New York Post.
and revealing that he was able to look at the discovery positively, Mike added, ito ay magiging isang magandang bagay para sa kanya na ma-emancipate mula sa lugar kung saan hindi siya nabibilang. Sa katunayan, ang pagkatuklas ng mga hindi pa nakikilalang buto ay nag-iwan kay Mike ng pakiramdam ng kabuoang kapayapaan. Elaborating on his emotions at the time, he told News 12, I felt vindication for my dad. I felt like he was dancing in heaven. Ang kanyang pakiramdam ng pagsasara ay dapat na napalakas lamang nang makumpirma ng mga eksperto na ang mga labi ay pag-aari nga ng kanyang ama. Masaya si Mike na nakahanap ng mga sagot sa ilan sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ipinaliwanag niya sa News 12, nagkaroon ako ng pagkakataon. Kaya kung gawin ang buong bagay na ito at wala akong nahanap, at pagkatapos ay magkakaroon ako ng isang buong magulo na basement. Dagdag pa niya, I have a messed up basement. But I'm really glad we found what we found. It puts my family at ease. At habang malamang na hindi malalaman ng mag-asawang Carol ang buong kwento sa likod ng pagkamatay ng kanilang ama, ang isang autopsy ay nagbigay ng kaunting kailanawan. Ayon sa medikal na ulat, pinatay si George, at ang kanyang mga labi ay nagpapakita ng mga palatandaan ng blunt impact trauma sa kanyang bungo. Ipinaliwanag ng mga eksperto, gayunpaman, na maaaring nangyari ito pagkatapos na namatay si George. Ngunit habang ang mga pinsalang iniulat na natamo ni George ay maaaring nagulat sa ilang mga pamilya, ang balita ay hindi dumating bilang isang kabuoang sorpresa kay Mike. Sinabi sa akin ng psychiatrist na ito ay blunt force trauma, sinabi niya sa New York Post noong 2018. Talagang sinabi niya sa akin na ito ay isang tubo na nataman siya ng isang tubo sa ulo at siya ay inilibing buhay. Dahil sa katibayan na natuklasan ni Mike at ng kanyang mga anak na lalaki, ang paghahanap ng pamilya para sa kanilang nawawalang ama ay tila nauwi sa isang police homicide inquiry. Nagkomento sa paghahayag, sinabi ni Mike sa News 12, napakaraming bukas na dulo dito. May kwento sa likod ng kwento sa likod ng kwento. Gayunpaman, pagkatapos ng 6 na dekada, ang pumatay ay maaaring namatay na rin. Samantala, may kanya-kanyang teorya ang pulisya. Gusto sana nilang makapanayam ang dating stepfather ni Mike na si Richard, ngunit namatay na rin ito. At marahil dahil walang pagtatanong kay Richard, nanatiling bukas ang isip ni Mike sa bagay na ito, sinusubukan kong iwasan ang pagturo ng daliri sa puntong ito, sinabi niya sa Newsday. At nagpa siya ang pamilya Carol na huwag mag-isip-isip kung ano ang maaaring nangyari kay George o kung sino ang maaaring may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Sa halip, masaya lang silang natagpuan siya pagkatapos ng lahat ng oras na iyon. I feel great that my dad is finally free from that hole, sabi ni Mike sa Newsday. Bukod dito, dahil maraming tao sa paligid sa panahon ng pagkawala ng kanyang ama ang namatay na, hindi kumpiyansa si Mike na mahahanap ang pumatay sa kanyang ama. Walang hustisya, sinabi niya sa New York Post. Nangyari ang hustisya nang hinukay namin siya dahil nag-ambala lang namin ang perpektong krimen. Muntik na silang makawala dito. At sa pamamagitan ng pagtingin sa pagkatuklas ng mga labi ng kanyang ama mula sa puntong ito, nagawang ipagdiwang ni Mike ang katotohanan na sa wakas ay nagkaroon ng pagsasara ang kanyang pamilya. Sinasabi ko sa aking mga anak, tumama kami ng isang grand slam sa ilalim ng ika-2 out, sinabi niya sa New York Post. Nahanap namin ang tatay namin, kaya nanalo kami.
Ngunit kahit na masaya siya na sa wakas ay natagpuan na ang labi ng kanyang ama, si Steven ay pinagmumultuhan pa rin ang pag-iisip ng mga huling sandali ni George. "How does something like this happen?" tanong niya sa panayam ng Newsday. "Paano mo itatapon ang isang tao at ililibing sila sa basement at buhusan sila ng konkreto, at walang nakakaalam tungkol dito?" Kahit na napakaraming tanong na hindi pa nasasagot, maaari na ngayong simulan ng mga Carroll na mag-isip tungkol sa pagpapapahinga sa kanilang ama. Umaasa silang mailibing siya sa Calverton National Cemetery sa Long Island, na sinamahan ng serbisyo militar. "Gusto ko siyang maging sundalo," sabi ni Mike sa WABC. "Gusto kong makuha niya ang kailangan niya."